Hello guys, welcome back to my channel at DJ Rick Cellphone and Computer Repair Shop. So another episode of cellphone repair. Today's video I want to show you how to replace the LCD of Vivo Y93 cellphone. So ngayon tuturo ko naman po sa inyo kung paano po ang steps kung paano magpalit ng Vivo Y93 cellphone. Dinala po sa akin ng customers. So obviously, ang sira niya is LCD dahil makikita niyo po sa display niya. So, mayroon na pong mga crack sa touchscreen. Kapag pinindot mo yung power button, so, ayan, puro blinds na rin ang lumalabas. Wala ka nang makitang, wala ka nang mabasa, wala ka nang ma-recognize na display kapag binubuksan natin yung power switch. So, ang solution po nito pag ganito is LCD replacement. So, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po ang tamang pupalit ng LCD. So, kung handa na pa kayo, let's go! So welcome back again guys, and today's we are going to start to replace the LCD of Vivo Y93. So here is the tools what we need for replacing the LCD. First, we need the flat metal opener tool, tweezers, pry tool spudger, Phillips 00 screwdriver, toothbrush for cleaning. So ito pong toothbrush is gagamitin po natin siya kapag tatanggalin po natin yung mga residue ng adhesives sa ibabaw po ng LCD frame. So okay lang po kahit yung use na po toothbrush po ang gagamitin natin. Okay na po yun. Then next is B7000 cellphone adhesive and rubber bands. So mga kalodi, ang rubber bands po is gagamitin natin after natin idikit ang LCD sa LCD frame. So ang rubber bands po ang gagamitin natin upang mapanatili nito na nakadikit ng maayos ang ating LCD sa ibabaw ng LCD frame at hindi po siya nakaangat. At syempre kailangan din po natin yung bago nating replacement na Vivo Y93 LCD. So before anything else, bago po natin i-pry up ang back case, make it sure na tanggalin nyo po muna yung SIM tray and your phone is already shut down as possible. So in my case, hindi ko po mai-shutdown ng phone na ito gawa ng wala akong makita sa screen. And then nanghihingi din po ng pattern yung screen, yung phone niya bago po tuloy ang may shutdown. So okay lang po yan, ipa-pry up ko na po itong back case niya. So patayin ko na lang siya mamaya after ko matanggal yung back case at i-disconnect ko po yung battery para tuluyan ko na pong mapatay itong power ng cellphone. So gamit ang metal opener, i-pry up nyo po yung back case. So sa gilid lang po ang back. So pagka medyo umangat na po, using your finger, pwede nyo na pong tungkabin yung pinaka back case. Yan, slide nyo lang po, maririnig nyo po dyan yung parang lagatik na Lego habang binabakbak nyo. So pagka umangat na po siya, pwede nyo na pong i-slide up yung metal opener nyo paakyat papunta sa may pinaka front camera, then dahan-dahan nyo po siyang paghihiwalayin. So ayan, makita nyo guys na paghiwalay ko na po yung back case. So isa-isa yung tabi ko po. Next ko pong gagawin is tatanggalin natin yung pinaka metal cover ng battery connector at LCD connector. So meron po siyang tatlong screws. I'm going to remove the 3 screws and set it aside. Then after that, tanggalin na po natin ng completely yung metal cover. Then disconnect the battery from the logic board. Then pangatlo po is tatanggalin natin yung battery na yan using the guide, the plastic guide. So lift that up. Wala na po siyang plastic. So yung plastic po nito na guide is talagang totally remove na dahil pangalawa na po akong gumawa nitong cellphone. So
So next naman po ang gagawin natin is tatanggalin na natin yung LCD. Yan, madali lang po ang pagpapalit ng LCD nito, so hindi na po natin kailangan gumamit ng heat gun. Gawa ng mas madali pong palitan ng LCD ang mga Vivo dahil tinutungkab lang, pinapry up lang po natin siya ng metal opener dahil hindi siya ganun kadikit katulad ng ibang mga brand ng phone na kailangan pang gamitin ng heat gun. So ayan po, gamit ang inyong playing cards, dahan-dahan nyo pong tutungkabin yung LCD pahiwalay sa pinaka LCD frame. So dahan-dahan lang po tayo sa pag-pry up ng LCD dahil maaari pong maputol yung mga flex natin na nandyan. So magkakaroon po ng malaking problema pag may naputol po. Then next, pag naangat na po LCD, disconnect po natin tong LCD connector. Then tatanggalin natin siya. Nandiyan po yan sa loob ng hole ng LCD frame. So tatanggalin natin siya pahiwalay. Totally remove the LCD away from the LCD frame. Then set it aside. So pag nahiwalay na po ang LCD, lilinisan na po natin yung mga natirang old adhesive sa frame using the toothbrush. So linisin natin maigi, make it sure na malinis po yung edges natin at wala pong natirang adhesive. So make it sure kasi pag may naiwan pong adhesive sa gilid, kaya paglapat ng LCD minsan nakaangat yung LCD natin. So kasi minsan pag may naiwan adhesive, so yun yung nagiging cause para bumara sa pagitan ng frame at sa LCD. So kaya may nakaangat. So pag nangyari po yun, lalabas yung liwanag dito sa side, hindi masyadong nakalapat yung LCD sa frame. So bago natin idikit, make it sure na wala nang old adhesive na naiwan dito sa frame nya. So yun po ang tinatanggal natin. Igit. So ayan Lodi, wala na po natirang old adhesive sa frame. So ididikit na natin ngayon yung LCD na bago. So before natin gawin ho yun, so make it sure po na itong LCD bago natin idikit dito, lagyan ng adhesive, make it sure lang po na na-test nyo na po siya before nyo idikit. Kasi pag halimbawa diligyan na natin ng dikit to, tapos nilapat na natin LCD, kinonect natin, then pag power switch natin, napansin nyo mayroon siyang line sa gitna or yung screen niya is hindi na-touch. So yun yung malaking aberya dahil pag binaklas uli natin to para ipapalit kay supplier yung LCD, so kadalasan yun yung pinagmumulan para hindi na magka-problema kayo ni supplier dahil hindi na ako papalitan ni supplier talaga tong LCD. Once na dinikit nyo na dito sa frame, then saka nyo lang na-realize na may problema pala yung phone, yung LCD na bago, which is halimbawa hindi na-touch or may lines or blurred yung yung display, then babaklasin nyo ulit. So yun, hindi na po kukunin ni supplier yon para palitan ng bagong LCD. So kadalasan doon tayo nagkakaproblema. So before nyo idikit, make sure na na-test nyo na lahat yung display, then yung touchscreen is working. So pag sigurado nyo okay siya, saka nyo siya idikit. So gamit tayo ng P7000 adhesive. Didikit na natin tong LCD na bago. Tapos natin to. Ang pag-apply nga po pala ng adhesive, make it sure na sa may kanal lang po ng frame sa may pagitan ng LCD at nung frame. So kung saan po
lumalatag itong LCD nyo, mayroon ho makikita kayo parang kanal dyan sa may pagitan sa may edges ng frame nyo. So doon nyo lang po applyan ng adhesive ang phone ninyo. So one time kasi may experience ako, bali second na gumawa na ako, yung phone na pinagawa sa akin ng customer is dito nilagyan ng technician ng adhesive. So yung mga ganong galawan is talagang mahirap ng tanggalin in the future pag nasira uli yung phone. So pahirapan na sa susunod na gagawa ng phone na baklasin yung LCD dahil tinadtad ng pandikit sa ilalim ng LCD. So ganito po ang tama niya, na dito lang po lang tayo maglalagay na mag-a-apply ng adhesive, nasa side lang po. Diyan lang tayo maglalagay ng E7000. Kita maubos ang aking adhesive. So yun nga po palang front camera is iwasan din po natin na matamaan ng B7001 adhesive. Dahil po pag nalagyan po yan ng adhesive is lalabo po ang inyong camera. Yan. So ganyan, pag medyo okay lang ho na medyo sumobra yung apply natin ng adhesive, kasi pwede naman natin siyang libagin kapag natuyo na po yung adhesive sa LCD. So huwag po kayo mag-alala kung medyo lagpas-lagpas po yung apply natin ng E7000, kasi pag natuyo siya pwede naman natin tanggalin. Lalagay nyo lang din po ng konting pandikit, so para dumikit yung pinaka earpiece cover natin dyan sa case. So dahan-dahan po natin i-press para hindi po matanggal at iwasan po natin matamaan ng adhesive ang front cam. And then bago nyo ilagay LCD, make sure na natanggal nyo tong sa may front cam, yung pinaka screen po nyo. So ibabalik natin to doon sa may pagitan na lalagay natin yan dito. Babalik natin siya dito sa pagitan ng... So kailangan po ibalik po natin ito dahil pagka hindi po natin ibinalik yung pinaka screen na yan, dahil dyan po papasok ang dumi sa may earpiece ninyo. Diyan po yan nakailagay sa may pinakaibabaw ng inyong front cam. So just press gently. So kapag ready na po, naikabit nyo na ho yung pinaka-screen sa may parteng front cam, didikit na natin tong LCD sa frame. Yan. Labas niya po yung flex. Pasok natin dito sa may butas ng LCD frame. LCD frame, ya, tama. Tapos ilalapat natin siya ng marahan at dahan-dahan natin siyang itutulak ng alalay lang po, huwag masyadong malakas at baka magka-blinds at mag-crack ang ating LCD. So kapag may ganyan-ganyan, okay lang po yan, huwag po kayong mabawala dahil matatanggal po natin yan after matuyo ng adhesive mamaya. So maglalagay po tayo ng goma kapag naikabit na natin ng 30 minutes para ma-press niya po ng firm yung LCD screen sa may frame po ng inyong phone. So pag nakabit po tayo ng goma, dahan-dahan lang po natin ilalagay. So iwasan po natin matamaan ng goma o mapitikan yung LCD connector natin na nakalaylay sa likod. Kasi pag minsan biglang pumitik yung goma natin, natanggal niya sa pagkakabit ng case, minsan natatamaan po yung flex sa likod. Paalala po, wag pong sobrang higpit, wag din naman pong sobrang luwag. So ayan, lagyan po natin ng rubber band. So, itong rubber band nagsisilbi ito para itulak niya yung LCD padikit sa frame.
So pag naglalagay po tayo nito, make it sure lang na alalay lang po. Maaari po kasing mapilas yung flex connector. So hanggang din sa ilalim, tingnan din natin maigi. Alalay lang din po ang paglagay ng rubber bands. Huwag masyadong mahigpit. Huwag din naman yung sobrang luwag para hindi masayang effort niya sa paglagay ng rubber bands. So ayan, pag nakikita nyo ganyan na ramdam niya na dumidikit, nakadikit na siya, hindi wala nang nakaangat. So yan, pwede nyo na pong iwanan yung phone nyo. Leave it for 30 minutes. Saka natin i-assemble lahat ng board, pati ng battery at ng pinaka-back case. So after 30 minutes guys, so tuyo na po ang ating adhesive sa LCD. So kanina guys, habang binabaklas ko po yung goma, nagka-problema po sa camera ko, so hindi po pala siya nag-record. Kaya napansin nyo po na yung mga goma is nabaklas na po yung iba. So saka ko lang po nakita na hindi pala naka-play yung aking camera. So kaya ito po, binaklas ko na po yung mga camera at ikakabit na nga po natin ang mga parts nya pabalik sa logic board. So una ko po yung kinonect itong LCD connector pabalik sa logic board nya. So i-connect natin yan, make it sure na nakakonect po ng proper yung LCD na yan. Then sunod po natin yung battery, i-connect natin pabalik. So yung battery po is wala na po siyang plastic kasi nung ginawa ko to is second repair na po ako. So dinala na po ni customer itong cellphone niya sa ibang technician. So siguro yung technician na gumawa is tinanggal na po yung pinaka plastic sa ilalim ng battery. So kaya wala na po siya nung binaklas ko. Then i-screw na po natin pabalik isa-isa yung Phillips screw nya natin. So ulit po, pag nagkabit po tayo ng screw, wag naman po sobrang higpit dahil pwede po malustred ang ating mga kabitan ng screws pag sumobra po sa higpit. So kaya pag mag-i-screw po tayo, sakto lang po, wag po yung sobrang higpit upang hindi po malustred ang ating kabitan ng tornilyo. So after po natin may kabit lahat, ibabalik na po natin yung back case nya. Ang back case nga po pala ng Vivo natin is different po sa other brand ng phones. Dahil po yung ibang brand is nakadikit po ang back case. Samantalang itong si Vivo Y93 is pina-pry up lang po ang kanyang back case. At kinakabit din po babalik na parang Lego. Ayan po guys, so natapos na natin ang pagpalit ng LCD ng Vivo Y93. So mapapansin nyo, umbok-umbok pa yung adhesive, yung mga lagpas-lagpas kanina. So lilibagin po natin yan, tatanggalin natin yung mga excess. So gamit na lang po kayo ng daliri nyo, mas maganda po para mas safe. Pwede nyo naman pong kapuspusin yan ng ganyan po. Pag medyo umibitaw-bitaw, hatakin nyo lang po yung excess adhesive. Yan. Dahan-dahan lang po ang pagkuskos para di matanggal yung protective plastic ng LCD. Yan. Babalik natin yung SIM tray, pati yung mga SIM card nya, tsaka yung memory card. Yan, papasok natin dito SIM slot nya. Yan. Balik natin ang casing. So, ito na yung tinatawag na moment of truth. O-open na natin ang phone. Ayan. Ano sa inyo? Bang, may bibili. Lumabas na yung display. Kumana na siya.
So guys, since may password po itong phone is papabuksan ko na lang po later kay customer para matest po namin maigi yung function ng touchscreen kung okay po lahat. Pero as you will see, meron pong display ang phone, so which means is successful po ang ating LCD replacement. So yan po guys, yan po nagtatapos ang video ito. So yan na po, okay na okay po ang Vivo Y93 LCD replacement. Dito na po nagtatapos ang ating tutorial. So maraming salamat po sa inyong panonood.